Masayang umaga po mga kapatid ko sa Panginoon. Muli ay tayo po ay dudulog sa ating Panginoon upang tayo po ay bigyan po ng kaliwanagan, kapayapaan po. Samahan niyo po ako, aming Diyos Ama, dakila ka, ikaw aming pong pupurihin, ikaw pong aming pong dadakilain, ikaw po ang Diyos na nag-iingat sa bawat isa sa amin. Ikaw po yung tigapaglikha ng sanglibutang ito maging sa langit, Panginoon. Kami po ay dumudulog sa iyo sa umagang ito dahil nais po namin humingi sa iyo ng kapatawaran po ng aming pong karumihan. Kaya o Diyos, salamat po sa iyo pong pagbigay parati sa amin ng kapatawaran, maging po ang pag-ibig po ninyo na walang hanggan. Kaya aming dalangin, Panginoon, muli sa pagkakataon na ito na ipanalangin ang mga patuloy na nahawaan pa rin sa COVID, Panginoon, sa buong mundo, lalo na palang dumadami, at maging po dito sa aming pong bansa, Panginoon, sa Pilipinas, na naitatago minsan dahil hindi na i-report kaagad yung marami pa palang hindi na i-record, Panginoon. Kaya kami po nababahala, Panginoon, kung tuusin sa araw-araw ay mahigit po ito na 4,000 kung lahat po nakapagsabit na laboratories, Panginoon. Hindi na po yung ang ratio, Panginoon, ang tinitingnan, kung hindi po yung pong nahawaan nagkakasakit, Panginoon. Hindi rin po yung mga gumaling na, kung hindi ito po yung darating pat mahahawaan, Panginoon. At kami po nananalangin dito dahil ang aming pong mga kababayan ay patuloy pa rin pong hindi nakakasunod ng protocol, Panginoon. At lalo na pong marami pa rin nahawaan sa mga probinsya. Dumadami na rin sa Bacolod. Maging po doon sa iba pang mga lugar, Panginoon. Amin pong dalangin, Panginoon, sa umagang ito, ang iyo pong patuloy na intervention, Panginoon, na inyo po kaming bigyan ng protection, Panginoon. Kung nasaan man ang bawat isa, Panginoon, amin pong hinihiling sa iyo ang protection, Panginoon. Maging po sa aming paglabas, dahil hindi po namin maiiwasan, dahil kailangan po namin maghanap buhay, pumunta po doon sa doktor, pumunta po doon sa palengke. Kaya, o Diyos, kami po sumasampalataya sa iyo, Panginoon, na ang iyo pong pag-iingat ay iyo pong parati pong nakaakibat sa aming Panginoon. At kami rin pong, Panginoon, ay aming pong dalangin na maging aware din kami, Panginoon, sa dapat po namin gawin at kilos, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa umagang ito. Kami po patuloy na aming pong pagpupuri sa inyo at ikaw ang aming pong dadakilain, Panginoon. Maging po, O Diyos, sa lahat ng mga pangulo po sa buong bansa, Panginoon, na magkaroon po ng magandang desisyon, maging po ang WHO, Panginoon, kung ano pang nararapat, Panginoon, at yung pong mga natuklasan na pong mga bakuna, Panginoon, ay mai-distribute na po ito sa buong mundo, Panginoon. Kung nasama ito nagmula, kami po dumadalangin na hindi na ito po aabutin pa ng Desyembre, Panginoon, dahil patuloy pa rin ang nahawaan pag hindi pa talaga ito may inject, Panginoon, doon sa mga tao po sa lahat ng mundo, sa lahat ng mga tao dito sa mundo ito, Panginoon. Kaya po kami naniniwala, sumasampalataya, Panginoon, na sa tatang panahon, kayo po, Panginoon, ang mag-agad, Panginoon, na alam po ninyo kung kailan po yun, O Diyos. Kaya kami humihiling sa iyo, nagsusumamo sa iyo, Panginoon. Inyo po kaming bantayan, Panginoon. Salamat muli, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, ito aming dalangin. Amen. Amen. Mga kapatid, na ako po'y bumabati po doon sa ating pong mga grannies, mga grandparents po. Magandang binabati ko sila sa magandang pag-celebrate nila sa araw na ito, dahil ito po isa pong hindi naman tradisyon, kung hindi po nakasanayan po na sa ganitong mga buwan ay binabati po sila sa kanila pong kadakilaan. Kaya blessed Granny's Days. At maging po dun sa mga nag-celebrate po ng kanilang kaarawan nung this week, Panginoon, si Mitchell, at maging po bukas si Deaconess Ellen po. Blessed birthday po sa inyo. Kaya ipunin po natin lahat mula po nung nag-lockdown hanggang ngayon.
hanggang sa darating pa po, baka October, November pa. Yung mga nagbi-birthday, through dito lang po natin nalalaman sa ating pong mga video. Kaya, blessed birthday po sa lahat muli. Kasamahan po ninyo ko sa umagang ito dahil po, ito po yun, akma ang isa pong kapanahunan ngayon na ito po ay sinasabi po natin at marami na rin nagtatanong, katapusan na ba ng mundo ito o sa sanlibutan? Kaya samahan po niyo kung buksan po natin yung ating pong mga banal na aklat sa pangalawang Pedro, kabanatang 3, talatang 10 lamang. At dito po, babasahin po natin ito sabay-sabay. Sabi po ng 2 Pedro, kabanatang 3, talatang 10. Ngunit ang araw ng Panginoon ay darating tulad ng isang magnanakaw. Sa araw na iyon, ang kalangitan ay biglang mawawala kasabay ng isang malakas na ugong. Matutupok ang araw, buwan at mga bituin. Ang mundo at ang lahat ng mga bagay na naririto ay mawawala. Salamat sa pagbasa ng salita ng Diyos. At tayo po mga kapatid ay manimula po dito sa sinasabi po natin na patapusan na kaya ng mundong ito. Pero ang tanong po, sa pangyayari ngayon, ang pandemya ito, pwede ba nating matukoy na kawakasan na ba ito ng sanlibutan? O narito na po ang wakas ng mundo? Ano sa palagay natin? Ang mga bagay sa langit ibig sabihin yung himpapawid. Kaya sinasabi po natin ba't tumatingin tayo sa taas, kalangitan, yun po ang tinutukoy po dito. Ang mga bagay sa langit ay magugunaw sa matinding init at ang lupa at ang mga gawa nasa lupa ay pawang masusunog. Ang hangganan ng mga pangyayari sa kasaysayan na tinatawag na araw ng Panginoon o sa English pa, the Lord's Day, ay ang panahon kung kailan tatapusin ng Diyos ang kasaysayan ng tao upang hukman ang lahat. Sa panahong ito, ang lahat na nilikha ng Diyos, maging ang mga langit at lupa ay kanyang gugunawin. Sinasabi dito mga langit, ibig ko yun ito, yung kalawakan po. Kung ano pong yung naroon, ano bang nakikita po natin sa kalawakan? Naroon po yung mga stars, meteors, kung ano po siya doon, ay lahat po yun mawawala. At pong mababasa po dito sa pahayag 11, talatang 15. Ang sabi po dito, may matalim na tabak na lumalabas sa kanyang bibig na gagamitin niyang panlupig sa mga bansa. Mamamahala siya sa mga ito sa pamamagitan ng tungkod na bakal at paagusin mula sa pisaan ng ubas ang alak na puot ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Napakalalim at napakatalinghaga nito. Ang panahon kung kailan ito magaganap ayon sa napakaraming scholar ng Biblia, iba-iba pong nag-i-interpret po dito, ay sa katapusan ng 1,000 taon na nasusulat din sa pahayag din ito sa Revelation, na paghahari ng Panginoong Hesus sa lupa na tinatawag na millennium. Sa loob ng 1,000 taon, maghahari si Hesus sa lupa sa Jerusalem at upo sa trono ni Haring David. Ibig sabihin nasaan yun? Sa Jerusalem po. At maghahari ang kapayapaan sa pamamagitan ng kanyang kamay na bakal. So naroon na po, nahuhukman na ng Panginoon at meron na pong bagong henerasyon po o nabuhay na muli yung mga tao, pero hindi na po immortal na po. Pagkatapos ng 1,000 taon, papalayain si Satanas at muling tatalunin at itatapon sa lawang apoy. Iyon po sa pahayag 20, talatang 7 hanggang 10. Doon po yung mangyayari po yung tatalian ng Panginoon ng tanikala si Satanas. At doon po
ihulog doon sa pinakalalim na lugar para hindi na po siya makakabalik. At pagkatapos doon ng huling paghukom ng Diyos, mangyayari ang katapusan ng mundo na inilalarawan sa ating pong binasa kanina sa pangalawang Pedro, kabanatang 3, talatang 10. May ilang sinasabi sa atin ang Biblia tungkol sa pangyayaring ito. So, tingnan po natin. Dahil para hindi po tayo malilito kung ano ba talaga yung pagdating ng Panginoon, paghukom ng Panginoon. Siya ba po ay maghahari muna o maghuhusga? Una, ito ang pandaigdigan. Ibig sabihin, sa buong sanlibutan ito, lahat po, malawak po ito. Ang mga langit ay tumutukoy sa pisikal na kalawakan. Yun yung sinasabi ko kanina. Nagugunawin sa pamamagitan ng isang napakalaking pagsabog. Posibleng sa pamamagitan ng isang atomic o nuclear na reaction na tutunaw sa lahat ng nalalaman nating spiritual, nating material na buong kalawakan. Kung ano po yung nakikita po natin doon sa kalawakan na yan. Sasabog po siya ng malakas at ang lahat ng bagay ay matutunaw sa matinding init. Pero sa tingin po natin kanina, yung tanong ko, yung pandemya na nangyayari ngayon, dahil marami nagsasabi, katapusan na ng mundo. Kung katapusan na ng mundo, virus pa lang po tayo. Hindi pa natin naririnig itong mga sinasabi ngayon na sumasabog na siya. At ang init, talagang magugunaw ang lahat ng mga bagay. Sa 2 Pedro, kabanatang 3, talatang 12, sinasabi po dito na ito ay isa rin napakaingay na pangyayari na inilarawan sa iba't ibang salin ng Biblia. Bilang sinasabi po doon sa mababasa natin doon sa 12. At tungal, sa iba't iba pong translation, meron mong sinasabing malakas na ugong o malakas na ingay at isang nakabibinging pagsabog. Ito po yung mga signs na po o maririnig na natin yan. Ibig sabihin, walang duda kung ano ang mangyayari. Makikita at maririnig ng lahat ng mga tao ang pangyayaring ito at kung kailan ang mga bagay sa langit ay magugunaw sa matinding init at ang lupa ay magiging magunaw na rin at pawang masusunog. Sa tingin po natin na mensahe ko na po ito, ano kaya mangyayari sa atin kung tayo po ay mahulugan ng apoy? Meron pa kayong maiiwan sa ating pong katawan? Sunog, wala na po. So, ganito po ang pangyayari. Kaya, titingnan po natin, kung ganun ang mangyayari, sino pa kaya yung mabubuhay sa mga panahon na yon? Wala na po. Kung buhay pa tayo, kaya po doon sa sinasabi pa kasi doon sa pagtunog ng trumpeta, iba po yun doon. Dahil ito po yung sinasabing paghukom na. Doon sa pangalawa yung pagbalik yung sinasabi pong pagtunog ng trumpeta, ang una pong mabubuhay ay yung mga patay na mananampalataya at hindi mananampalataya. Dahil po, kanya pong dadalhin. Dito po naman, sinutukoy po dito, ito na po yung mga naiiwan. Biruin mo, lahat po dito, wala na rin pong mabubuhay ng muli. Okay? So maliwanag po yun doon na ang kung anumang bagay na narito po sa mundong ito na pagbalik ng Panginoon, yung sinasabing last judgment o yung sinasabi ding araw ng Panginoon. Pagkatapos dito, muling gagawa ang Diyos ng isang bagong langit at bagong lupa. So, ito yung sinasabi ng pinamagatan po natin katapusan na ba ng mundo o sanlibutan. Ito na po yung sinasabi. Hindi po yung sinasabi po ng pagdagit pa po. Iba yung rapture po. Iba yung tribulation. Ito po yung sinasabi pong judgment po. Paghukom. So, unti-unti po nating maunawaan na po na ganito pala ang mangyayari po. Kaya dapat lang po na tayo po patuloy na manalangin, mananampalataya at maniniwala sa Diyos na kung ano po na isusulat na at ito po talaga mangyayari. Sa pahayag 21 o Revelation 21 verse 2 o talatang 2,
At nakita ko ang banal na lungsod, ang bagong Jerusalem na bumababa mula sa langit buhat sa Diyos. Gaya ng isang babaeng ikakasal, siya ay nakabihis at nakahanda ng pagsalubong ng kanyang mapapangasawa. So ito po yung bagong langit, bagong lupa. Kung saan naroon ang bagong Jerusalem, doon sa verse 2 na sinasabi, ang sentrong syudad ng langit, isang lugar ng perpektong kabanalan na bababa mula sa langit patungo sa bagong lupa. So literal po yun na makikita ng mga tao, o hindi na rin kasi makikita yun ng mga tao dahil magugunaw na nga. Dahil ito po yung gagawa na po ang Panginoon ng bagong langit mula sa itaas hanggang pababa ito sa lupa na kanya pong gagawin. Ito ang siyudad kung saan titira ang mga hinirang magpakailanman. Ang mga taong nakasulat ang pangalan doon sa aklat ng buhay ng Kordero. Ibig sabihin, tayo po na sumasampalataya sa Kanya, totoong naniniwala sa Kanya, at tinanggap natin ang Panginoong Kristo. Kaya mga kapatid, tandaan po natin, ito po yung basihan na sinasabing nakasulat ang ating pangalan doon sa buhay na aklat, o aklat ng buhay. Dahil bawat isa sa atin na tumanggap sa ating Panginoong Hesus na bilang Diyos na tagapagligtas, nung tayo po humingi ng kapatawar, nagsisisi, ang ating pong pangalan ay nakasulat na po doon. Kaya darito po tayo, makakasama po, tayo po ay babalik dito sa bagong lupa at bagong langit po na sinasabi po. Tayo po dito maninirahan magpakailanman. Doon sa pahayag, Revelation 13:8, pahayag 13, talatang 8, sasamba sa Kanya ang lahat ng nabubuhay sa ibabaw ng lupa, maliban sa mga taong ang mga pangalan ay nakasulat sa aklat na buhay bago palikhain ang sanlibutan. Ang aklat na ito'y pag-aari ng korderong pinatay. Sino yung korderong pinatay? Di siyempre ang Panginoong Kristo na naging tao, namatay siya at nabuhay uli, nakaupo sa gawing kanan ng Diyos Ama. So tayo pong mga mananampalataya noon, bago palikhain yung mundo na sinasabi po dito. Kasi sinasabi po dito yung alam na ng Diyos kung sino po yung magiging anak po niya o maliligtas po. So mga kapatid, malalim po na teolohiya po ito. Kung sinasabi kong ito po yung pagtutunan po natin ng pansin, atin po itong tatalakayan sa pagdating ng araw at sa panahon. Kaya lang nabanggit ko dito sa pahayag 13, tanda po natin Revelation 13:8. Kung meron po kayong ballpen o mga cellphone, diyan ilagay na lang po yung Revelation 13 verse 8, pahayag 13:8, para makita po ninyo kung ano po nakasulat po doon. Dahil ito po komplikado masyado kung ito lang po nakaroon po tayo dito. Isinama ko lang ito para malaman po natin kung ano po talaga ang maaari po nating masundan na sa mensaheng ito, ating maunawaan kung ano ba talaga yung katapusan ng mundo o yung sanlibutan. Kinukoy pa ni Pedro po dito, nung siya kasi sumulat dito, na ang bagong langit at ang bagong lupa ay tinatahanan ng katuwiran. Tapos doon sa 13 sinasabi ng 2 Pedro kabanatang 3 talatang 13, 2 Peter chapter 3 verse 3. Ang sabi po dito, subalit ayon sa pangako ng Diyos, naghihintay tayo ng bagong langit, ng bagong lupa at paghaharian ng katuwiran. So darito po yung mga salaysay at isinulat ni Pedro sa mga panahon nito patungkol po doon sa bagong langit at bagong lupa. Yun ang bagong Jerusalem na tinutukoy po dito. Maaring ang pinakahalagang aspeto po sa paglalarawan ni Pedro sa araw na iyon ay ang pangungusap ng 2 talata nung verse 11 at saka 12, kasi binasa natin kanina ng 2 Peter chapter 3 verse 10. Meron pong 11 and 12 po. Ito po ang nakasabi po doon, kasi itong binasa kong una kanina yung 2 Peter chapter 3:13. Ito po yung pinagitnaan ng dalawa, yung 11 and 12. Ang sabi po dito kasi sa 2 Peter chapter 3 verses 11 and 12,
Ang sabi po dito, yamang ganito ang magiging wakas ng lahat ng bagay. Itinalaga na ninyo sa Diyos ang inyong sarili na mamuhay ng ayon sa kanyang kalooban samantalang hinihintay ninyo ang araw ng Diyos. Ang sa 12 sabi, magsikap kayo mabuti upang madali ang pagdating ng araw na iyon. Araw na pagtupok ng kalangitan at pagkatunaw ng matinding init sa mga bagay na naroon o nandito siya. Alam natin, tayong mga mananampalataya o Kristiyano, na mangyayari ang hinaharap na dapat tayong mamuhay sa isang paraan na nakasalamin ang ating buhay. Ang ating pag-uunawa tungkol sa bagay na ito, ang buhay na ito ay lilipas at dapat nating higit na matutunan ng pansin ang parating ang bagong langit at bagong lupa. Kaya po paulit-ulit ko sinasabi, na kasiguruhan lang po natin na tayo po makakasama po, makakabilang po doon sa kaharian ng Diyos o sa sinasabi pong bagong langit at bagong lupa o paghahari doon ng Panginoon Hesus kung tayo po talagang totoo pong sumusunod ng kanyang kalooban. Ngunit po tayo po na hindi lamang po gumagawa, nakikinig lang at hindi po natin sinusunod ang kalooban at gumagawa sa ano yung sinasabi ng Diyos. Bali, magkakaroon po tayo ng isang malaki pong problema na tinutukoy po dito na sino man po yung mga taong sumusunod sa kalooban ng Diyos ay siya pong makakasama po niya dito sa sinasabi ni Pedro doon sa bagong lupa at bagong kalangitan. Kaya, ang tanong dito po, buhay pa kaya ang bawat isa sa atin sa araw na iyon? Paano kung patay na tayo? Saan tayo sa panahong darating na iyon na sinasabing araw ng Diyos? Sa langit ba? O sa impyerno? Meron pa po yung sinasabi? Siguro po mga kapatid, tingnan po natin yung iwan ko po napanood po ninyo o meron kayong oras doon na may pinadala po si Deaconess Ellen patungkol po doon sa isang babaeng nagpatotoo na siya po ay namatay, napunta po siya sa impyerno na talagang totoo. Sinasabi po niya doon, talagang dinetalye niya sinasabi na nakikita niya yung mga lahat pong mga naroon na mga artista o mga bantog na mga narito. Maging po, kung inyo pong mapanood yun, talaga pong nakakatakot dahil sinasabi po doon sa babae na sinasabi sa kanya na sa kanyang pagbalik, kung babalik man siya dito sa lupa, sasabihin niya doon sa kanilang mga kamag-anak, sa mga tao na mayroon talagang impyerno, nananangin sila doon, natatakot sila doon. Totoo man o hindi yung sinasabi po niya, ngunit ang kanyang salaysay ay narito na po sa banal na kasulatan, na parati na po nating naririnig, nababasa kung binabasa po natin ang ating banal na kasulatan o talagang dinidedma lang po natin. Total kung namatay, patay, parang ganun ang ating pong minsan katuwiran. Ngunit sa sinasabi ng babae, talaga pong sabi ko pa niya, ginawa niya talaga ng kanyang sarili, pinipilit na mabuhay. Ayun sa bagong testimonya na talagang ibalik yung kanyang hininga para po mabuhay, para masabi po niya kung ano po talaga ang nangyayari. Ganun pa man, kung totoo man niya kanyang sinasabi, at lalong nagpapatibay na talagang meron po yung hantungan ng tao. Meron po paglalagyan po yung mga hindi sumusunod sa kalooban ng Diyos. Yung impyerno ay totoo. Yung langit ay totoo. Kaya, kung tayo po yung naghahanap po doon, katulad ng sinasabi ng babae, clinically dead po siya. At kaya po siya, meron mangyayari, minsan, naririnig po natin sa mga iba't ibang kwento, namatay siya saglit tapos nabuhay uli. Pero sabi niya, naglakbay ang kanyang kaluluwa kung saan napunta yun doon. Wala po akong masasabi po doon. Totoo man hindi, pero ang aking pong binagbatayan po doon, ang kanyang sinasabi na nakasulat rin dito sa banal na kasulatan. Kaya po ko naisishare po ito dahil ang kaligtasan ay pakikibaglaban doon sa demonyo. Upang ibalik tayo sa ating pong mga kinalalagyan, diwa po natin, pag-iisip po natin na talagang meron po tayong dapat gampanan po habang tayo po ay nabubuhay dito sa lupa. Meron po tayong gagawin. Kaya maliwanag po sa bawat isa po sa atin. Ngayon pa man, nabuhay po tayo, atin na pong gawa ng paraan kung ano pong nararapat. Dahil totoo po
na mayroon pong pangalawang pagbalik ng Diyos, yung paghukom. Bukod doon sa kanya pong sinasabi pong rapture o pagdagit po sa mga mananampalataya, pagbuhay po ng mananampalataya. At dito po ngayon, yung katapusan na po, yung gugunawin na rin po ng Panginoon ang Diyos para hukman ang ating banal na makadiyos at na pamumuhay dito sa lupa ay dapat na magsilbing patutuo sa bawat isa sa atin na hindi pa at sa hindi pa po nakakilala po sa atin na sila po ay makapag-testify na ikaw talaga ay totoong mananampalataya. Kaya yung pamumuhay po niyo natin ay isa pong magandang patutuo po doon na ito po'y banal at makadiyos. At ito po ay isa lamang po na paraan yung ating pong pagtanggap sa ating Panginoong Hesus at sumusunod sa kanyang kalooban. Dahil na ibabahagi pa natin yung buhay na walang hanggan doon sa mga hindi pa nakakilala sa kanila upang sila po makatakas doon sa nakapangilabot na hantungan sa mga taong tumatanggi ng katotohanan. Mga kapatid, tandaan po natin dito sa sinasabi ng unang Tesalonica, Kabanatang 1 at 10, ang sabi po dito, bilang pangwakas, naghihintay tayo ng may buong pananabik para sa kanyang anak na si Jesus. Siya ay muling binuhay na magbabalik mula sa langit at magliligtas sa atin sa darating na puot ng Diyos. So mga kapatid, ating pong pakatandaan po yan. Mayroong pagdagit, yung pagtitiis, at dito po yung paghukom. Paghukom, yung na ang katapusan ng mundo. Kung hindi pa tayo, kung sa panahon na buhay pa tayo, sa mga darating na yun, mararanasan po natin ito, yung sinasabing masusunog ang lahat ng bagay. Pero kung tayo po wala na sa panahon na ito, at tayo po ay naroon na po sa sinasabi pong piling ng Diyos, at ibabalik po tayo kasama po niya, ating pong makikita ang tunay na kaligtasan dahil tayo po ay nakasulat na po doon sa aklat na buhay. Kaya mga kapatid, samahan niyo po ako sa isang panalangin. Aming makapangyarihan Diyos Ama, kami po narito, dumudulog sa inyo. Totoo pong ang mga nababasa po namin, naririnig, ay hindi po namin minsan pinapansin. Ngunit o Diyos, muli kami ay nagsusumamo sa inyo na turuan niyo po aming pong mga puso't isipan na tanggapin ang katotohanan na mayroon pong kamatayan, na mayroon pong hahantungan ang aming pong pangalawang buhay. Yung sinasabi po na saan kami pupunta kung kami po mamamatay na. At doon po kami, Panginoon, malalaman po namin kung sa impyerno ba kami o kung doon sa langit. Kaya ngayon pa lang, Panginoon, amin pong titingnan ang aming mga sarili. Tanungin po namin kung handa na ba ako na harapin ang katotohanan ito. Sa paghukom na ito, meron pong isang lugar na kami po pupuntahan at doon na mabuhay na muli kasama ang Panginoong Hesus. Immortal na po kami at kami po mamumuhay na walang hanggan. Kaya o Diyos, amin pong unawain sa umagang ito na ang lugar ng impyerno ay totoo at ang paghusga, paghukom ay totoo at ang hinuhukman at yung mananampalataya at hindi mananampalataya. Kung yung kami pong mananampalataya huhukman, makakasama po kami doon sa kaharian ng Diyos, yung sa bagong lupa, bagong kalangitan. Maging po doon sa mga hindi talaga maniniwala at pananampalataya o hindi na sumusunod o tinatakwil ang Diyos, meron din sila pong buhay na pupuntahan, yung pong walang hanggang kamatayan doon sa dagat-dagatang apoy. Kaya o Diyos, salamat sa umagang ito sa inyo pong patuloy na pagpapaliwanag sa amin. Unti-unti niyo po kaming bigyan ng kapayapaan, pag-asa, na hindi pa huli po ang lahat dahil kayo po ay nagmamahal sa bawat isa sa amin. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen at amen. At ang kapayapaan na ginagawa sa atin ng Panginoong Hesus,
maging po ang kanya pong patnubay at ang biyaya ng Panginoong Hesukristo at pakipisan sa amin ng banal na Espiritu mula pa noon, ngayon at hanggang wakas. Amen. 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 Magandang umaga po mga kapatid.